Hi! Ganting bate rin ni Marco. Uubusin ko lang ang kape ko. Dugtong ni Marco at sinundan ang direksyong tinatanaw niya. Pauwi na rin ako. Ano lagi mong tinatanaw doon? Tukil nito sa tinatanaw niya sa labas na wala naman. Memories. Memories? Binubuhay ko sa isip ang mga eksenang namimiss ko ng ganitong oras. Mahinang sabi ni Shaira at malungkot na ngumiti. Namimiss ko si Lola Carmelia noong kasama pa namin siya. Hindi naging empty kahit minsan ang coffee interlude ko. Huminga siya ng malalim. Sumandal sa backrest ng silya bago tumingala para pigilan ang nagbabantang mga luha. Umuwi ka na, Marco. Gusto kong mapag-isa. Gusto mong mapag-isa at umiyak? Balik ni Marco na hindi inaasahan ni Shaira. Nahimigan yata ng lalaki ang lungkot sa kanyang tono. O baka naman masyado siyang transparent na nahalatang sobrang lungkot ang kanyang naramdaman ng gabing iyon. Napabaling si Shaira kay Marco. Ilang segundong nagtama ang kanilang mga mata pero binawi kagad ni Shaira ang tingin. Hindi niya gusto na maging witness ang lalaki ng isa sa kanyang miserableng gabi. Hindi sinagot ni Shaira ang tanong ng lalaki. Ibinirik niya ang tingin sa direksyon na laging tinatanaw at hindi na umimik. Ilang segundong naramdaman niya ang titig ni Marco. Maya-maya'y huminga ng malalim ang lalaki. Tumayo na at umikot sa mesa para lapitan siya. Hinila nito ang silya sa kanyang labi at napaupo. Napatingin siya sa kamay ng maingat na hawakan ni Marco. Nilapag nito sa kanyang palad ng isang panyo bago tahimik na umalis. Di pa man nakakalayo ang lalaki, nag-uunahan ng tumulo ang mga luha ni Shaira. Ang akala niya, nagawa ng iyak lahat ng bigat sa dibdib. Hindi pa pala. Hinayaan niya ang sariling ilabas lahat ng masasamang pakiramdam sa pamamagitan ng pagluha. Sa mga unang segundo, tahimik lang si Shaira hanggang sa sunod-sunod na ang tunog ng kanyang paghikbi at yumugyug na ang mga balikat. Natigil si Shaira sa paghikbi nang maramdamang may mga kamay na dumantay sa balikat niya. Sabay lang ang pagbaling niya at paglahod ni Marco para ilapit ang sarili sa kanya. Kung di pa magaan ang pakiramdam mo, dito mo lang ituloy sa balikat ko, Shaira. Hindi siya handa sa eksenang iyon. Kahit sa panaginip, hindi ni Shaira naisip na magiging witness si Marco sa kanyang pag-iyak na para bang wala ng bukas. Lalong di niya inaasahan na mag-aalok to ng balikat. Di niya gusto na makita ng lalaki in her weakest moments. Yon ang dahilan kaya itinaboy niya ito kanina. Pero hindi pala umalis si Marco. Mabilis tinayo ni Shaira ang muka gamit ang ngayoy binigay ng lalaki. Okay na ako, salamat. Di niya sinalubong ang mga mata nito. Kanina ka pa dapat nakaalis. Masyado ng late ang uwi mo. Nakatayo na siya, handa nang umiwas. Shaira? Hindi niya alam kung ano bang meron sa boses ni Marco at napatigil siya. Nagangat pa ng tingin. Lalong di niya alam kung anong damdaming nabasa sa mga mata ng lalaki na muling nagpabalong ng kanyang mga luha. Hindi umimik si Marco. Nakatitig lamang sa kanyang mga mata. Hindi rin kumilos ang lalaki sa pagkakatayo sa kanyang harap na para bang handang tanggapin ang kahinaan niya kung hahayaan niya ito. Nakita na lang ni Shaira ang sariling tinawid, ang katiting na distansya at marahang sumubsob sa dibdib ni Marco. Noon lang niya napagtanto na matangkad pala ang lalaki kaysa tingin niya. Naramdaman niyang paghinga nito ng malalim. Kasunod ang maingat na paglapat ng mga kamay sa kanyang likod. Na mga sumunod na sandali, tahimik na siyang umiiyak sa dibdib ni Marco habang hinahago nito ang kanyang likod. Hindi siya binitawan hanggang sa payapa ng kanyang pakiramdam. Aalis na ako, Shaira. Pumasok ka na sa loob. Mababa ang tono na sabi ni Marco. Kasunod ay ang mariing halik sa kanyang noo. Matagal nang nakalabas sa gate si Marco at nakapako na rin doon ang kanyang mga mata. 2 linggong hindi dumalaw si Marco. Sa tingin ni Shaira, maayos nang nagpaalam ang lalaki kay Jillian dahil hindi naghahanap ang bata. Lagi lang tumitingin si Jillian sa kalendaryo at tinatanong sa kanyang araw. Binibilugan itong bawat araw na lumilipas. Kung si Jillian ay abala sa pagbabantay sa mga araw, bibilugan ito ang araw. Si Shaira naninibago sa sarili. Hinahanap-hanap niya ang presensya ni Marco. Marami ang pagkakataon na napapatingin siya sa mga parte ng bahay na laging nakikita ang lalaki. Lalo na sa silid ni Jillian, pinagalitan ni Shaira ang sarili. Hindi niya dapat maramdaman iyon at lalong ayaw niyang tanggapin sa isip na namimiss niya si Marco. Ayaw tanggapin ni Shaira
Pero yon ang eksakto nararamdaman niya. 18 days. Bilang na bilang ni Shaira ang mga araw. 17 nights. Tama. Pang-17 na ang hating gabing iyon na mag-isa siya sa garden habang nagkakape. Kung dati si Lola Carmela lamang ang namimiss, ngayon namimiss na rin niya si Marco sa kanyang coffee interlude at di niya gustong aminin yon sa sarili. Kanina bago lumabas si Shaira, tangan ng kape, ilang minutong kausap niya si Charito. Dapat pipilitin niyang magkwento ang kapatid tungkol sa pagmamasid nito sa tulog na si Anthony. Hindi ni Shaira alam kung anong nangyari at siya ang napakwento. Sa huli, nakahalata yata si Charito. Sa halip na siya ang manukso, siya pa ang tinutukso nito hanggang sa tinapos na lang niya ang tawag. Napapailing si Shaira habang palabas. Namiss niyang mahabang oras sa kwentuhan nila ni Charito tuwing umuwi ito ng Corazon. Diretsong tumatawid ng Victoria si Charito kapag hindi sila nadatnan sa farm. Napatingin si Shaira sa gate nang makarinig ng busina ng sasakyan. Hindi siya kumilos. Maaring sa katapat nilang bahay iyon. Wala siyang inaasahang bisita ng hating gabing yon. Naalala niya ang lumamig na kape. Bumalik siya sa kusina para muling magtimpla. Nasa sala na ulit si Shaira nang marinig ang pamilyar na buzz. May tao sa labas ng gate. Naisip niyang kapitbahay lang yon na may kailangan. Maaring emergency kaya kahit late, kinakatok sila. Wala namang tinawag sa kanyang guardian at subdivision kaya malamang kakilala niyang bisita. Nilapag muna niya sa garden table ang mug tsaka tinungo ang gate. Si Marco ang kanyang napagbuksan. Si Marco na maraming bitbit, plastic bags, balloons at yakap ang kahon na malaking manika sa isang braso habang isa pa'y malaking pink stuffed toy. Di ngumiti ang lalaki na magtama ang kanilang mga mata. Tinitigan lang siya na parabang tinatansya ang kanyang mood. Sobrang late na ba ang dating ko? Nasa garden ka pa o nakakaistorbo na ako? Ngumiti si Shaira. Nasa garden pa. Di niya napigilang titigan ang buong mukha ni Marco. Kung di lang napigilan agad ang sarili, baka nayakap niya na ang lalaki. Hindi niya alam kung saan galing ang pakiramdam na yon. Lumamig na naman ang kape mo? Ngumiti na rin si Marco. Pakiramdam ni Shaira nagliwanag ang paligid, dala ng ngiti ng lalaki. Lagi naman eh. Tulog na si Jillian, Marco. Hindi ko na siya gigisingin, sabi ni Marco. Nakatingin pa rin sa kanyang mukha. Bukas na lang kami magbabonding. Okay lang bang makitulog? Oo naman. Ama ka ni Jillian, hindi ka na iba sa amin. Handa naman lagi ang guest room para sa bisita. Thank you, Shaira. Pumasok ka na. Pinilit ni Shaira na maging kaswal ang ngiti. Hindi gustong makalata si Marco na natutuwa siya sa pagdating nito. Kailangan mo ng tulong? Inagod niya ang tingin sa kabuuan ng lalaki. Yes, please. Nakangiting iniabot ni Marco ang manika at stuffed toy. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. May leftover pa ba? Galing pa akong Manila eh. Marami. Iinitin ko para makakain ka. Lumingon si Marco sa garden set. Lalamig na naman ang kape mo, Shaira. Wala nang bago doon. Pasok ka na. Magkasunod silang pumasok sa bahay. Ipasok mo na sa silid ni Jillian ang mga pasalubong. Iahanda ko lang ang dinner mo. Tumango si Marco. Naghiwalay na sila. Si Shaira nagtungo ng kusina habang si Marco naman umakyat na sa silid ni Jillian. Naglalapag na siya ng pagkain si Shaira sa mesa nang bumalik ang lalaki. Tinapos lang niya ang paghanda. Kumain ka na, sabi ni Shaira at pumihit para ayusin na ang guest room. Hindi na siya gigisingin ni Ednita para mag-ayos. Magaan lamang iyon para sa kanya. Ayusin ko ang guest room. Hindi ako pa pwede sa room ni Jillian. Napalingon siya kay Marco. Iba kasi ang tono ng lalaki. Magkahalong biro at lambing. Nagpipigil naman ng ngiti ang anyo nito. Hindi, matigas niyang sagot. Ako ang matutulog sa room ni Jillian. Hindi weekends ngayon. Hindi mo araw, Marco? Hindi pwedeng magpapalit tayo ng araw? Ngayon lang naman, Shaira. No, and that's final. Sige na, huwag ka nang kumain, Marco. Umalis ka na kaya? Napakurap-kurap na lamang siya na para bang napansin ng lalaki ang kanyang sinabi. Umupo ito sa harap na mesa at komportableng kumain. O kaya, sa gitna na lang nating dalawa si Jillian. What do you think? Wala na sa anyo ni Marco na nagbibiro kaya't napamaang na si Shaira. Ilang segundo lang lumipas, nakatitig pa rin siya sa lalaki. Nakamaang habang patuloy lang ito sa maganang pagkain. Maya-maya nag-angat ng tingin si Marco. Ilang segundong tinitigan siya habang umunguya.
Hindi rin ni Shaira malaman kung maiinis o hahayaan na lang ang lalaki. Total naman gusto niya ang pagdating nito. Ang presensya nito sa bahay nila. Evicted ka na bukas, Galvez? Yun na lamang ang sinabi ni Shaira bago tinalikuran si Marco. Narinig pa niya ang pagtawa ng lalaki bago naramdaman ang paghawak nito sa kanyang braso. Pinigilan siya at tinila. Yakap na siya ni Marco bago pa kumawala. Ang tunog ng kanyang pagsinghap. Tumatawa pa rin ang lalaki habang siya na may nakaawang ang bibig. Hindi alam kung ano ba ang tamang maging reaksyon sa ginawa ni Marco. Maya-maya nawala ng tunog ang tawa ni Marco. Kasabay ng katahimikang yumakap sa kanila ang naramdamang paghigpit ng yakap nito. Unang naisip ni Shaira na bigla lang sa lalaki sa ginawa. Pero base sa paghigpit ng yakap ni Marco, hindi ito nabigla lamang. Gusto talaga nito na yakapin siya. Na-miss din siya ni Marco. Gusto ni Shaira na saktan ang sarili dahil kinikilig siya sa naisip na iyon. Hindi na siya teenager. May inalagaan na nga siyang anak. Isang ina na ang kanyang role. Kay Jillian na nakatuon ang kanyang buong atensyon mula na maging anak ang bata. Nakalimutan na nga niyang sarili na may buhay nga pala siya na iniwalay sa pagiging ina kay Jillian. Umiiyak ka nang umalis ako. Narinig niya na sabi ni Marco. Hindi nagbabago ang higpit ng yakap. Kailangan ko lang umalis ng gabing yon kaya iniwan kita labagman sa loob ko. Okay na ako, Marco. Mahinang sabi ni Shaira. May mga gabi lang talaga na sobrang lungkot ko. Kung sa Jillian ang inaalala mo na emosyonal na ina ang kasama, ikaw ang inaalala ko. Hindi si Jillian. Putol ni Marco. Alam kong hindi mo pinababayaan ng bata sa kabila ng pinagdaraanan mo. Nawalan siya ng sasabihin. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kahit ano, Shaira. Napangiti siya. Mahigpit pa rin ang yakap ni Marco. Yakap na naiisip niyang gawin kanina kung di lang napigilan ang sarili. Ramdam ko kaya ang higpit ng yakap mo Naisip ni Shaira. Daanin lang sa biro para naman mabawasan ang tensyon. Hindi na kita i-evict bukas. Tapusin mo na ang pagkain mo. Kumawala pa siya bago pa matuksong tumingin ng yakap ni Marco. Hindi niya gusto na masanay sa affection mula sa lalaki. Anak nito si Jillian at inainahan lamang siya ng bata. Ex-boyfriend ni Diana si Marco at may hindi pagkakaunawa ng dahilan kung bakit hindi nito ginusto ni Diana na kilalanin ni Jillian si Marco bilang ama. Ano man ang kwento sa pagitan ni Marco at Diana, hindi na ni Shaira gusto pang malaman. Ang kailangan lamang niyang gawin, supilin ang mumuong damdamin sa lalaki. Iniwan kaagad ni Shaira si Marco pagkatapos siyang bitawan ng lalaki. Sinadya niyang tagalan ng pag-aayos sa guest room. Gusto niyang pagbalik sa ibaba tapos nang kumain si Marco para maitaboy niya na ito sa silid habang nagliligpit naman siya sa kusina. Gaano man siya natutuwa sa presensya ng lalaki, hindi na siya dapat pa na masanay. Hindi rin niya dapat na hayaan na lang ang sarili. Mas mapapalapit siya kay Marco kung sa bawat minuto ay magkasama sila. Kailangan niya dumistansya, yun lang ang paraan para masupil ang damdamin na hindi niya alam kung kailan at paano nagsimula. Gayong di naman nagpapakita ng kahit na anong motibo si Marco na interesado sa kanya bilang babae. Kaninang yakap siya ni Marco. Aaminin na Shaira na gusto niyang mag-presume na pareho sila ng nararamdaman. Shaira? Napaigdad siya na marinig ang boses ni Marco. Napatawid siya ng upo. Huling-huli ng lalaki na nakaupo lang siya kasama sa kama. Wala nang ginawa, liban sa pagtitig sa mga unan. Sumunod na ako, tagal mong bumaba Nagligpit lang ako sa kitchen. Masyado nang late para magkape ka pa sa garden. Huwag ka nang bumaba. Na-check ko na rin ang lahat ng locks. Matulog ka na. Tumango lamang si Shaira. Ilang segundong nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ni Shaira alam kung anong meron at parang saglit na huminto ang pag-inog ng mundo kapag nagtatama ang kanilang mga mata. O baka siya lamang ang may ganoong pakiramdam. Dumaan ka na sa room ni Jillian? Basag niya sa katahimikang nagdadarag pa ng tensyon. Galing na ako sa room niya. Okay, sige, lalabas na ako. Kung may kailangan ka pa. Wala na, Shaira. Sobrang na kitang naabala. Sinalubong siya ni Marco. Inalalayan na para bang di niya kaya na maglakad mag-isa. Nag-react siya ng kaswal na hinapit ng lalaki ang kanyang bewang, kasunod na magaan na paghalik sa itaas ng kanyang sentido. Nakawang ang labing nagangat siya ng tingin. Ngumiti lamang si Marco. Gusto kong mag-good night pero
Umaga na pala. Good morning, Shaira. Hindi siya nito naging obvious ang pagnunok ni Shaira. Di niya inaasahan yon. Wala siyang karanasan sa affection mula sa isang lalaki. Wala siya nakilalang ama, kapatid, o kahit mga pinsang lalaki. Wala rin siyang naging malapit na kaibigang lalaki. Si Tatay Lauro lang at ang mga trabahador ang kilala niyang mga lalaki na may tuturing na malalapit sa kanya. Pero bakit wala siyang maramdaman na pagkaasiwa sa ginagawa ni Marco? Halos wala sa loob na tumango siya. Good morning! Halos walang tunog na naiusal niya. Kahit hindi nakikita ang sarili, nahuhulaang mistula siyang zombie na naglakad palayo sa guest room. Anong ginagawa sa kanya ni Marco? At ano ang mga damdaming binubuhay nito sa kanyang pagkatao? Ang sumunod na party sa Del Valle Farm, birthday naman ni Shaira. Tulad ng lahat ng dumang birthday celebration sa farm, ang mga pinagkakatiwalaan ni Shaira ng tao ang nag-organize ng salo-salo na hiniling niya kay Nanay Puring na gawing simple. Tulad ng nakaraang party ni Jillian, ang gift-giving lang ang dahilan kaya't may kasiyahan pa rin sa farm. Kung siya nga lang ang masusunod, hindi niya napaghahandaan pa ang birthday. Hindi lang niya nais ang nakagulian ng gift-giving na hinihintay ng mga trabahador. Gusto rin niyang panatilihing buhay ng lahat ng alaala ni Lola Carmelia. Umuwi sila ni Jillian sa Corazon nang sumapit ang Sabado. Pagkatapos ng 2 oras, si Charito naman ang tumating. Pinigil ni Shaira ang sariling tanungin ang kapatid kung bakit hindi kasama si Anthony. Abala ang lahat, kaya tumulong muna siya sa preparation. Si Marco bumalik sa Maynila 2 araw matapos ang hating gabi na bigla ang pagdating. May project daw tinatapos ang lalaki. Sa telepono lang nag-uusap ang mag-ama sa 2 linggong lumipas. 2 linggo na rin ibinubulong ni Shaira na parang mantra tuwing umaga ang hindi kita namimiss, Marco. Hindi kita dapat mamiss. Ready na ba ang mga pagkain? Ansel? Tanong ni Shaira sa kasambahay na galing sa kusina. Tumango si Ansel. Kanina pa ate. Kumain ba muna si Tatay Lauro at ang mga kasama niya? Ang buong pamilya ni Tatay Lauro ang abala sa pagluluto ng mga ganong handaan sa farm, katulong na iba pa nilang trabahante. Nagboluntaryo ang mga ito. Ang mga trabahante at ang pamilya ng mga ito ang bisita nila, kaya hinayaan niya na ang mga ito na rin ang maghanda ng nais kainin sa araw na yon. Tumango si Ansel. Nilampasan na ni Shaira ang kasambahay para lapitan si Nanay Puring na abala sa pagbumando sa mga nag-aayos ng mesa. At Silya sa bakuran. Kumpleto na ho ba ang gift packs natin, Nay Puring? Kagabi pa, iha, para sa 5 kataong matitira. Nilingon ulit ng matanda ang kausap at tinuloy ang pag-uutos. Lahat ba sila'y darating, Nay? Ang mga pamilyang imbitado ang tinutukoy ni Shaira. Wala nagsasabing hindi makakadalo kaya't lahat ng inaasahan kong pupunta ay makakarating. Natuwa si Shaira. Ahabol daw sa Cherry, Nay. Kasama si Mayor Willard. Nasabi ko na kay Tatay Lauro na handa nilang mga putahe na hiniling mo para sa alkalde, Shaira. Maayos ng lahat, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Shaira. Hanggang nasa tabi niya ang mga taong maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Hindi talaga siya mahihirapan sa mga ganoong okasyon. Laging magiging masaya ang bawat birthday na ipinagdiriwang sa Del Valle Farm. Shaira, napabaling sa kay Nanay Puring. Hindi ko napansin kasama niyo ni Jillian si Marco. Hindi niya ba alam na may okasyon ngayon? Hindi ko nabanggit. Tugon ni Shaira. Di naman niya responsibilidad dumalo sa lahat ng okasyon sa Del Valle Farm. Nay, nasa Maynila na siya noong Tuesday pa. Sa telepono lang sila nag-uusap ni Jillian. Napalingon sila sa gate nang dumating si Tatay Lauro kasunod ng mga trabahante. Maligayang kaarawan, Shaira. Nakangiting bati ni Tatay Lauro na nagpangiti kay Shaira. Sumunod na bumati ang mga kasama nito. Salamat ho, Tay, at sa inyo rin. Nagagalak niyang tugon. Save na lang ang best wishes niyo sa gift giving. Nginitian niya ang mga ito. Ang mga bulaklak, fresh pa ba? Sunod niyang biro. Ayoko na nanta ha. Siyempre naman, Ma'am Shaira, pinaghandaan namin lahat ang birthday mo. Sagot ng isa sa mga binatang alalay ni Tatay Lauro. Handang-handa na rin ang mga barong, iha? Ani Tatay Lauro at saka tumawa. Wow, that's great! Sino hubang pang 25 na magbibigay ng rose? Nagtaas ng kamay si Luis, ang panganay na anak ni Tatay Lauro. At Nanay Puring, ako Ma'am Shaira. Ikaw palang last dance ko, Luis? Ngumiti si Luis. May rayuman na si Tatay. Ma'am Shaira,
hindi na tatagal pa sa pila. Nakangiting bumaling si Shaira kay Tatay Lauro. Si Tay Lauro ang last dance ko last year. Bagong henerasyon niya ako. Outdated na ang barong ni tatay kaya pinasa na sa akin ng pagpila. May nihanda nga palang regalo para sa iyong mga anak ko, Ma'am Shaira. Ang sweet ng mga bata. Hindi ba darating ang buong pamilya mo? Pagkagaling pa ni Mrs. sa bayan, kaya baka humabol na lang sila sa mga bata. Ako naman ang pipila kahit medyo huli na sila. Ilang minuto pang nakipagkwentuhan si Shaira bago siya umakyat sa silid at nagbihes. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.